Walang ibang paliwanag dito. Blank check po ito. Blank check ito. Pinirmahan, bahala ka kung anong amount na gusto mo ilagay. Anong tawag doon? Ba't sila nagagalit? Hindi ba't blank check ganun? That is how a blank check operates. That is the effect of issuing a blank check. Similar to passing a final bicameral conference committee report, which is the basis of the General Appropriations Bill na blanco. Blank check po may hintulad dito. Kaya wag ho kayong do not shoot the messenger. Wag kayong magagalit sa mensahero. Dapat nga, kung totoong inosente ang Malacanang, dahil sinasabi nila hindi raw silang mananagot at wala silang pananagutan dahil sila inosente, dapat nga magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Huwag niyong awayin kung talagang inosente kayo. Hindi niyo pala alam na unconstitutional yung pinipirmahan ninyo. Nung hinatid sa inyong kaalaman, galit pa kayo. Kayo pa yung unang-unang nagtatanggol sa Senado at sa mababang kapulungan. Bakit? Meron ba kayong kinalaman sa pagpuno ng mga blanco at patlang dito sa illegal, immoral, unconstitutional, invalid na final bicameral conference committee report? Yan po yung tanong ng sambayan ng Pilipino. At hindi rin natin titigilan. Ginagawa ho tayo masyadong mangmang nitong Congresswoman na Stella Kimbo. Kayong mga taga Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Yung mga barangay captain natin sa Marikina, mag-isip-isip kayo. Mas magaling pa kayong magpasa ng budget dito sa taong nag-a-apply na maging mayor ninyo. Maghanap kayo ng ibang kandidato. Delikado pera ng Maynila, ng Marikina riyan. Sayang naman yung pagiging prudent at masinop sa financing at sa budgeting ni Mayor Marcy Chodoro. Kung isang hindi marunong sa budget ang ilalagay ninyong mayor, maghanap po kayo ng iba riyan. Huwag itong si Stella. Ginagawa pong mangmang ang mga Pilipino. Yun lang naman po ang punto ko rito. Wala namang masamang manahimik ka na lang kagaya ng mga unang araw mo. Abay, nung nagpa-interview ka, babaliktarin mo pa. Gagawin mong mangmang ang mga Pilipino. Mahiya ka naman. Hindi kami papayag hanggat meron pang hakbang ng maisog, aming itutuwid ang inyong pagmamalabis. So yan po malinaw sa atin. Tingnan po ninyo yung mga mambabata. Sinasabi na ito rin po'y politika lamang at para daw po pagka nagkaroon ng TRO, isa pang kasinungalingan pag daw po nagka-TRO, kaya gusto naming mapasang tabi itong 2025 budget. Tingnan po ninyo mga kababayan, makinig kayo rito, importante ito. Yung sinasabi nila na politika, kaya daw po natin tinatrabaho na maisantabi itong 2025 budget dahil gusto daw po natin na maibalik yung 2 billion pesos budget sa DepEd at sa Office of the Vice President. Malaking kalokohan. Pag nag-reenact po yung budget, nahawak naman po ng presidente yan, DBM yan O di wag niyong i-release yung 2 billion. Ganun lang kasimple. Ito po ay panglilihis. At isa pa hong panglilihis, meron po silang ginagawa, gagawing rally. Yung rally po ay Impeach Vice President Inday Sara Duterte. Isang malaking kalokohan ng mga taong ito na bahagi na rin naman talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dito sa biggest money heist? Ninanakaw 6.325 trillion pesos nating mga Pilipino. Bakit kayo bulag, pipi at bingi na rin? Natapalan na rin ba kayo? Ito ang tanong natin. Yung mga magrarally, anong impeach Inday? Dapat ang sinisigaw ninyo, impeach Marcos, impeach Bongbong. Yan ang dapat sinisigaw ninyo. Sinisigaw nyo yung kung nagkasala, sampa ng kaso. 125 million pesos na lalakihan kayo. Ano palang tawag nyo rito? Baka naman bahagi kayo dito sa mga blanco. Baka naman meron din parating sa inyo. Baka meron din kayong particular dito sa 2025 budget. Bakit nga hanggang ngayon yan ang sinisigaw ninyo? Yung mga elitista rin ho kasi yung mga yan Yung grupong yan, bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dito sa unconstitutional budget? 2 linggo na pong tumatakbo ang istoryang ito. Kayo'y mistulang bulag, pipi at bingi pa rin.
tahimik na tahimik, nakakabingi ang inyong katahimikan. Pero bukod dyan, nakakadiri at wala kayong paninindigan. Linoloko ninyo ang sambayan ng Pilipino. Ang isigaw ninyo, impeach Bongbong. O dili kaya, kundinahin ninyo itong mga senador at mambabatas na nagpasa at patuloy na binubudol ang mamamayang Pilipino. Napapag-iwanan na kayo, napapaghalata po kayo, iba ang inyong intensyon. At yung mga kababayan natin, wag ho kayong sumama riyan, pambubudol po iyan, kitang-kita naman. Ninanakaw na, trilyon-trilyon pisong pera natin, iba pa rin na sinisigaw nila, hindi nila kinukundina. At punta rin tayo doon sa miyembro ng Makabayan Black, wag din ho tayong magpapabudol doon. Nakita ko po yung record ng botohan diyan sa pagpasa nitong pag-ratify nito sa House of Representatives. Bumoto po sila, hindi naman sila nag-object. Hindi po sila nag-object. Alam nila ito at ang palusot, hindi raw nakita yung blanco. Paano mo makikita blanco kung natapalan ka na rin? Bulag, pipi at bingi. Bakit nga naman hindi? 6.325 trillion, makikita mo yung karakter ng ating mga mambabatas sa ngayon. Alam mo ninyo, may isang aral ako na natutunan sa aking ninuno. At ibahagi ko lang dahil marami hong nakikinig at nanonood hong mga kabataan din pala sa akin. Ang dami ko hong nakaharap na sinasabi sila followers ko din. Alam mo ninyo, yung isang bagay na mahalagang natutunan ko, sabi po ng aking ninuno, when you lose money, you do not lose anything. Walang nawala sa iyo kung nawalan ka ng pera. When you lose your health, you lose something. Siyempre, kalusugan po yan eh. But when you lose your character, you lose everything. Yan po ang mahalaga. Higit pong mahalaga ang pagkatao dapat nating lahat kesa sa kung magkano tumataginting na kwartang ninakaw naman at nanakawin sa ating mga Pilipino. Kay Rino or Rhino Conde, Attorney Vic, sino ang nag-print ng 2025 budget bill? Ang nagpiprint po, trabaho po yan ng House of Representatives. Ang printing ng ating GAB o General Appropriations Bill sa House po yan. Yun nga po ang reckoning point. Basta't na-file na po ito at ito po i-file. May ebidensya naman kitang-kita, filed. Pagka-file po nito, wala na akong pwedeng galawin. Hindi na, sagrado na po ito. Hindi mo na pwedeng galawin, kahit sino, hindi na po pwedeng galawin ito. Dahil ang next step po rito, printing na lamang. Printing na lang, paglimbag na lamang. Hindi po pwedeng galawin ito. Kaya mali yung sinasabi nila na walang blanco sa GAB. O di mabuti inamin yung walang blanco sa GAB. Sabihin ninyo, sino, kaninong authority, at bakit nagkaroon ng halaga or amount yung GAB. Yan po yung ating pag-usapan. Kay Baby Mira, maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Marami kaming nalalaman sa iyo. Sa iyo ang boto namin, Family and Friends for Senator. Marami pong salamat, Baby Mira. At ulitin ko, sinisikap ko pong pasimple ng usapan. At ako ho ay minsan ding naglingkod bilang barangay captain at dito sa Lungsod Quezon. Nais kong batiin lahat ng ating barangay captain na nakasama sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Alam mo ninyo, saludo ko sa inyo. Sapagkat marunong ho kayo magpasa ng tamang budget. Tanungin po ninyo, ang lahat ng barangay officials, marunong po sila magpasa ng budget. At walang matinong barangay official ang magsasabi na yung kanilang konseho pag nagpapasa ng budget, blanco. Bawal po yan. Bawal na bawal yan. Makukulong po kayo dyan. Kaya sinisikap ng mga barangay council na merong halaga kada item. Ngayon, yung ating mga konsihal sa munisipyo, yung ating municipal council na pinamumunuan ng mga vice mayor, kamusta po kayong lahat, yung League of Municipalities of the Philippines, yung ating pong mga konsihal sa syudad at yung mga city vice mayor, mabuhay din po kayo dahil marunong kayong magpasa ng budget ng inyong konseho at ng inyong syudad. At ganun din po yung ating mga board members sa probinsya at yung ating mga vice-gobernador
Congratulations, mabuhay po kayo dahil kayo ay marunong magpasa ng tamang budget. Huwag ho kayong makikinig kay Stella Kimbo, makukulong po kayo. Hindi po marunong yun at marunong po yung mambudol. Kita naman ninyo, huli na, bistado na, pinagtatakpan pa. Pati yung mga senador. Kaya nga po sabi namin ni Congressman Sid Ungab, yung mga senador na pumirma at yung mambabatas na pumirma rito, hindi nagsasalita, kasabwat po yan. Kasabwat po yan. Paliwanag nila bakit sila pumirma, blanco. May isang senador na unang-unang lumabas at nagpapaliwanag pa na hinayaan daw niya yung kanyang mga staff na sila nang bahala. Yung po'y pag-amin. Pag-amin po yun. Yan po'y falsification of legislative document. Sasabit ka riyan. At yung mga staff mo, huwag mo namang ilaglag. Trabaho mo yan, ikaw ang senador Ulitin ko, i-demote mo yung sarili mo, ikaw ang maging staff. At i-promote mo yung staff mo na inutusan mo maglagay ng halaga at mag-aproba at mag-exercise ng kanyang discretion. Siya ang gawin mong senador. Umalis ka riyan, hindi ka bagay riyan. Bakit pagka-hearing kay Alice Guo, pati kung saan nag-aral si Alice Guo, alam mo, bakit yung mga school record, birth certificate ng mga ninuno ni Alice Guo nasa liksik mo, bakit pagdating sa trilyong pisong budget, bulag, pipi, bingi ka, pirma ka lang ng pirma? Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Huwag ka magtago doon sa yung staff mo ang inutusan mo. Hindi trabaho ng staff mo yan. Hindi naman sila sumasahod ng kagaya ng sahod mo Wala naman silang pork barrel na kagaya mo Wala naman silang AIX at AKAP na katulad mo So yan ang dapat mong ipaliwanag. So yan po yung ating pinag-uusapan. Kay Warlita de la Cruz. Mabuhay ka, Warlita. Thank you, Attorney.